Senator De La Rosa admitted having an ill feeling towards National Security Advisor Eduardo Año following the arrest of your father, the former president. How about you, VP? What do you feel right now, given that Año was one of your father's men and member of his cabinet? And lastly, Vice, meron din po kasing lumulutang na I don't know how would I say this, report or rumor na there was a traitor in the Duterte camp that also led to the arrest of your father. Thank you. Okay. Hindi ko narinig. Anong sabi ni Senator Bato de la Rosa daw kay Año? According to Senator de la Rosa, the senator was disappointed to Secretary Año. He felt betrayed, knowing na Secretary Año previously worked as PRRD's former AP Chief of Staff and DILG Secretary then. Kasama siya sa nagplan nung supposedly alleged kidnapping ni PRRD going to The Hague. May I add, VP, may report kasi kasama siya doon sa core group na nagplano doon sa arrest ni former president. And then, sabi po ni Senator Bato, out of courtesy daw po, sana nasabihan man lang kayo about the arrest. That's it, VP. Thank you. Okay. Alam mo, tinanong na rin ako kanina, di ba, how am I? Sabi ko, kanina wala akong nararamdaman. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi, pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. No? What will we do as our ways forward as a country and as a people from what happened? Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin. Dahil hindi naman yan sila papanagutin ng pamahalaan ni. Nakikita niyo yung mga sagot nila, wala na sa ayos, wala na sa rason, wala na sa common sense, wala na sa batas. Pero walang magagawa laban sa kanila. So we should move forward from what happened, and the country should decide, the people should decide saan ba tayo papunta base sa nangyari. Kung meron bang traitor doon sa loob ng grupo na nag-usap sa Hong Kong, nandun ako sa kwarto sa mga nag-meeting with former President Duterte. Hindi ko matawag siguro na traitor, pero sigurado ako sa dami ng tao doon sa loob ng kwarto na yon ay meron talagang nagsasabi kung ano ang pinag-uusapan doon sa loob. Kung kanino nila sinasabi, hindi ko alam. Pero kung sino ba ang nagsabi na may traitor? So malamang kung yung nagsabi na may traitor doon sa loob, malamang siya yung kausap noong tao na nandoon sa loob sa kwarto sa Hong Kong. Klaruhin ko lang na nag-divide ng trabaho doon sa loob ng meeting na yon. Ako ang nag-moderate sa meeting. Tinanong ko si President Duterte kung ano ang desisyon mo at ano ang gusto mong gawin. Ang sinabi niya, gusto ko umuwi sa Pilipinas. Hindi ko titira
sa ibang bayan at hindi ako magtatago. Yun ang sagot niya. And Attorney Bingbong Medaldea was tasked to do the legal remedies pagdating sa loob ng Pilipinas. Ang desisyon na agahan yung flight, ang flight nila ay alas 4, ang desisyon na agahan yung flight ay galing kay Pangulong Duterte dahil ini-expect niya dadalhin siya sa korte. Kasi yun ang dapat na ginawa doon sa arrest warrant. Kung may traitor man, malamang dahil merong nagsabi merong traitor, traitor siya siguro sa information at binigay niya doon sa kabila. But I don't think meron siyang binigay na information na valuable din sa Philippine National Police dahil alam naman ng lahat at hindi tinago na uuwi si Pangulong Duterte at kung anong oras siya uuwi sa Pilipinas. At ang desisyon na umuwi ay sa kanya. Sabi niya hindi siya magtatago, uuwi siya ng bayan niya. Very good lang po. Ma'am, any parting ways? Any parting statement po, ma'am? Yes, opo. JC, nagpapasalamat ako sa iyo, sa Office of the Vice President dahil sa inyong pagtutok sa inyong mga sariling trabaho dyan. At nagpapasalamat ako sa ating OVP, Media Beat, sa pagkakataon na makapag-usap tayo ngayong hapon na ito. Pakiusap ko lang sana kung ano yung sinabi ko ay yun ang maisulat at maisapubliko. Yun lamang ang pakiusap ko at wag i-interpret ang aking mga sinabi according to sa opinion ng mga tao, kundi isulat lang siya kung paano ko siya sinabi. Factual lang yung presentation ng news items. Yan yung pakiusap ko sa inyo. At nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa pagpapakita ninyo ng suporta sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto niyang malaman ninyong lahat na alam niya kung ano ang nangyayari sa ating bayan. At sinasabi niya lagi na kung ano yung dapat naipakita niya sa buong mundo, sa inyo mga Pilipino, kung ano yung governance, ano yung dapat na nakikita natin sa pamahalaan. At yun ang i-demand natin lagi sa ating mga opisyal ng gobyerno. Ulitin ko, aking pagpapasalamat sa inyong lahat. Magandang hapon po.